Kaya ang nangyari po ay di sa loob ng 3 buwan na pagsusuri, nakita ko totoo naman yung sinasabi ni Brad Eli. At binabasa ko naman sa Biblia yung binabasa niya, kaya nasabi kong hindi siya nanloloko. Kaya dahil doon, imbis na sa Iglesia ni Cristo ko madala yung asawa ko, awa ng Diyos dito ko po nadala. Ayon. Salamat sa Diyos kung ganun. Sana po sa mga kabataang tulad ko, lalo na po yung mga nag-aaral sa New Era, kasi meron din po ako nakitang lokal ng Capitol, kapatid ko na nag-aaral sa New Era. Sana po, wag po kayong basta-basta na lang magpapaloko sa kanila. Handog po ako. Tapos, naging mga awit ako doon. Kalim, Ingat Yaman, etc. Marami po. Yun, na active po yung asawa ko dito. Pag wala po siya, nanonood ako kay Brad Eli. Tapos pag hindi ko na po siya napapanood, nalulungkot ako. Umiiyak ako pag di ko siya napapanood. Grabe! Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil na bautisman ako noong December. Ngayon po, sana makapagpatuloy ako. Dahil pinakwin na ako ng mga magulang ko. Dahil sabi, nag-asawa na ako na hindi ka pangampalataya. Tapos, inilagay ko pa yung buhay ko sa hindi totoo. Kaya nakikiusap ako kay Kabularan na sana alam ko nalalaman niyo yung totoo. Maawa kayo sa mga kaluluwa dyan. Sana magsama-sama na tayo dito. Alam ko nalalaman niyo, Kabularan, yung totoo to. Hindi niyo lang kasi na meron kayo dyan. Diyan kayo kumukuha ng panigarilyo niyo. Kailangan magsama-sama tayo dahil nalalapit na yung paghuhukom. Tapos kung dumating yung kapigatian, makikairin niyo ba yung mga kaalib ninyo? Hindi. Kasi kami, halos naglalakad ako para makapunta ng kapilya, para makaawit lang. Tapos yung abuloy ko, piniprepare ko para mayroon lang ako. Tapos walang kabuluhan yun. Imagine 20 years akong Iglesia ni Cristo. Ang nakakatulad nung mga naakit nitong si Mr. Soriano na galing daw sa atin. May mga taong ugaling baboy, ugaling aso. Yun ang mahirap eh. Bakit tao kung pag-usapan. Mukhang tao. Mukhang tao. Pero masama ugali. Ugaling baboy. Ugaling aso. 18 years, handog po ako. Handog po kayo. Oh. Sabi ko, walang makakapaghandang sa akin, sabi ko. Nakita ko po kasi yung napakamaling aral po ng Iglesia ni Cristo. Kaya lang naman po ako naging Iglesia ni Cristo dahil nakabarkada ko yung mga striking force ng lokal ng North Bay. Lahat po ng trouble nila kasali ko eh. Kaya bandang huli, pagkatapos ng balibagan, bakuhan ng bote, paluan ng mga tubo, nag-i-illusion lang sila siguro. Dahil habang sinasabi nilang downfall, nauubos sila eh. Bukas sa kanila nangyayari. Sa kanila nangyayari yung downfall eh. Unang-una po yung aral ni Brad Eli. Kako sabi ni Brad Eli, nasa Biblia, sabi ni Brad Eli, hindi tao si Kristo. Ba't ngayon sabi niya, nagalit sa akin? Silang downfall. Banlalahalik. Nalalabuhan din ako doon sa banlalahalik. Talagang malinaw yung turo ni Brother Eli. Kaya agad nagpa-bautismo na ako. Kasi diakono ako ron eh. Diyakono po kayo ron. Pinuntahan ako ngayon ng mga kasama ko diakono. Ginaalab ako. Brad, ba't hindi ka na ma-acto? Brad, ayoko na. Sabi ko, tinatabangan na ako. Bakit? Diakono ka ba naman? Binainanuhan ka. May sumpa ka. May sumumpa ka. Miski ba ako sumumpa? Kung mali naman ang ginagawa, sabi ko, hindi tama yun. Yung Santa Cena na mayabulo yan na ginaganap sa alas 9, naghahaponan sa umaga. Mayroon po bang ganon? Paano yung sinasabi nilang nanloloko lang daw si Brother Eli? Ay, hindi po totoo yun. Kabularan, magandang hapon po. Kapol, downfall ka na po. Ano po, andog po kami dahil yung lolo ko ang nagtatagpo ng Iglesia ni Cristo sa San Vicente po. Pakinggan ko, naunawaan ko yung mga tinuturo niya. Pero doon sa iglesia,
Para bang hindi ko maunawaan. Ilang taon po kayo sa Iglesia ni Cristo? 50 years. 50 years, mga kapatid! Umalis ako dahil sa lalaman ko katotohanan. Ang sabi ko, matanda na ako. Halimbawa, kunin na ang buhay ko ng ama. Hindi ko pa natutunan katotohanan. Kapahamakan darating. Oo nga naman, oh. Handog daw po ako, yung tinatawag na handog. Pero lahat po ng mga kamag-anak ko, ano po talagang, pati po ninuno ko, mga Iglesia ni Cristo ni Manalo. Yung pong lolo ko, si Alipio, mayroon po siyang malaking katungkulan sa Iglesia. Either na secretary or treasurer po ng buong pangkalahatan. Tinutiligsa po noon ni Brad Eli, yung mga Iglesia ni Manalo, yung pong anghel na umakyat sa sikatan ng araw at saka po yung sugo sa huling araw. Hindi ko po naintindihan sa amin yun. Sa kinatagal-tagal ko po nakaanib dito sa Iglesia ni Manalo, hindi po na-explain sa amin yun. Opo. Tapos po, hindi nila ine-explain sa amin yung mga aral na narinig ko kay Brad Eli. Yun lang pong 3 months pa lang po kami dito ni Sisabet. Mas marami po akong naintindihan na aral tungkol sa Biblia kaysa po sa mahigit akong 45 years Sa Iglesia ni Cristo. Ang tagal, 45 years. Handog din po ako sa Iglesia ni Cristo. Bali, ang tatay ko po ay isa sa mga pangulong diakono sa aming lokal. Ang nanay ko rin po ay aktibo sa choir. Ako rin po, nung buhat po nung bata po ako, choir na rin po ako. Aktibo din po akong member ng choir. Ngayon, habang nanonood po ako kay Brad Eli, tinututulan ko po yung iba niyang mga sinasabi. Ngunit nung lumaon po, napatunayan ko pong tama po pala yung mga sinasabi ni Brad Eli. Nung ako po ikaanib sa Iglesia ni Cristo, masasabi ko pong maalab po ang pananampalataya ko na yun ay tunay. Ang tanging pangarap ko nga lang sa buhay, umabot ako ng 10 taon sa Iglesia ni Cristo at papasok po akong VIP ni KRT. Nung nakita ko po ang kapatid na Eli, mga kapatid, muli pong tumubo sa puso ko yung awa. Matagal ko na hindi nararamdaman yun. Palagi akong galit sa kapwa ko. Pag hindi ka anib sa amin, sige, miski saan tayo makarating. Yung palang galit na tumimo sa puso ko, mga kapatid, 10 taon na pala yun, hindi ko alam. Bago ko naramdaman ulit ang awa sa aking kapwa. Mas malaki pa po ang karangalang nararamdaman ko. At sabihin sa inyo, hindi po sa ako'y nangunguna sa Diyos. Mas mamatimising po mamatay na rito. Ugaling baboy, ugaling aso. Iyon ang mahirap eh. Bakit Tao kung pag-usapan. Mukhang tao. Mukhang tao Pero masama ugali. Ugaling baboy. Ugaling aso. Actually, ang aral dun sa amin nun, sa Iglesia ni Cristo, once na hindi ka kaanib, taga-sanlibutan ka, wipe out your enemy. Dito sa atin, love your enemy. Kita niyo yun, mga kapatid, ha? Gagawin mo pa yung kagaya ng ginagawa mo nung nasa Iglesia ka ni Cristo? Mananapa ka pa ba? Mananadya ka pa? Ay, hindi na po. Ako na nga po ang nasasapak. Sayang ang panahong naubos ko sa relihiyong yan. Maliit pa ako mga awit sa pagsamba ng kabataan. Bago matapos ang pagsamba ng kabataan, itatanim nila sa aming isipan ng si Kristo ay tao, si Felix Manalo ang sugo sa huling araw, ang Roma 16:16 na halos kinalakihan ko na. Sana naaawa ko lalo na sa aking inay at sa aking itay, sa aking mga kapatid, mga kamag-anak. Sana huwag kayong matakot. Kagisnan ko po ang pagiging Iglesia ni Cristo dahil ang aking pong mga ninuno ay Iglesia ni Cristo. Kaya po ang aral dito,
masasabi ko pong hindi ko po nakita sa kanila ang mga pinapaksa ni Brad Eli. Malabong-malabo po sila. Ni katuldok, wala po. Salamat po sa Diyos. Nakita ko po ang katotohanan ito. Salamat ng maraming